Mukha kang pulube. At ang tseke mo, parang basura. Iyan ang mga salitang tumusok sa puso ng matandang babae habang pinupunit ng bank manager ang hawak niyang papel sa gitna ng bangko. Pinagtawanan siya, minata at pinalabas na parang isang scammer na nangangarap maging mayaman. Tahimik lang ang babae. Walang depensa, walang paliwanag. Tanging nanginginig na kamay at matang puno ng luha. Hindi alam ng lahat na ang checking iyon ay hindi para sa kanya. Hindi rin nila alam na ang perang winasak ay magdudugtong sana sa buhay ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay, ng manager na mapangmata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang loob ng elite branch ng bangko. Yung uri ng katahimikan na binibili ng pera. Makintabang sahig na parang salamin. Malamig ang hangin mula sa centralized aircon at ang bawat yabag ay maingat. Parang takot makabasag ng katahimikan. Nakaayos sa mga kliyente sa kanilang mamahaling upuan. Hawak ang leather folders, suot ang mga relong kayang bumili ng maliit na bahay. Sa gitna ng lahat ng iyon, pumasok si Aling Rosa. Simple lamang ang suot niya. Isang kupas na bestida na maingat pa ring planchado. Tsinelas na halatang ilang taon ang kasama sa paglalakad at isang lumang bag na hawak niyang ng mahigpit. Parang takot na maagaw. Halata ang edad sa kanyang mukha. Kulubot na balat, nanginginig ng mga kamay. Mga matang sanay nang tumanggap ng pait ng mundo. Pero may dignidad sa kanyang tindig. Tahimik, hindi palaban, pero hindi rin basta sumusuko. Lumapit siya sa teller. Marahan niyang inilabas ang isang sobre at inabot ito. Ma'am, kailangan po namin ipacheck ito sa manager. Sabi ng teller matapos makita ang halaga ng tseke. May bakas ang gulat sa kanyang mukha. Hindi dahil sa babae kundi dahil sa numerong nakasulat sa papel. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto ng opisina ng manager. Lumabas si Adrian. Matangkad, makinis ang buhok. Suot ang mamahaling suit na parang ipinanganak siyang ganoon ang kasuotan. Ang tingin niya ay matalim. Sanay maghusga sa isang sulya pa lang. Isa siya sa mga batang executive na pinagmamalaki ng bangko. Mabilis umangat, mahusay magsalita. At higit sa lahat, walang oras para sa mga taong sa tingin niya ay sagabal. Sumulip siya kay Aling Rosa mula ulo hanggang paa. Isang tingin lang, pero sapat na. Para saan to? Malamig ang tanong habang kinuha ang tseke mula sa teller. Hindi naman agad sumagot ang matanda. Huminga muna siya ng malalim. Parang pinag-iipunan ng lakas ang bawat salita. Para po sana sa donasyon? Mahina niyang sagot. Napangisi si Adrian. Isang maikling tawa. Hindi malakas pero sapat para marinig ng mga nasa paligid. Donasyon? Inangat niya ang tseke. Alam mo ba kung magkano to? Tumango si Aling Rosa. Opo. Talaga? Umangat ang kilay ni Adrian. Mukha kang walang-wala. Saan ka kukuha ng ganitong halaga? May ilang kliyente pa na napalingon. May mga ngiting may halong aliw. May mga matang mapang-usisa. Ang ilan ay tahasang tumitig, parang nanonood ng palabas na libre. Naramdaman naman ni Aling Rosa ang init sa kanyang mukha. Nanginginig ang kamay niya nakahawak sa strap ng bag. Hindi po para sa akin yan. Mahinahon niyang sagot. May paggagamitan po sa... Hindi na siya pinatapos ni Adrian. Ma'am, sa tagal ko po sa bangko, kabisado ko ng ganitong eksena. Ipinatong niya ang tseke sa mesa ng teller. Mga kwento ng awa, donasyon, emergency, lahat yan ginagamit ng mga scammer. Nanlaki ang mga mata ng teller. May gustong sabihin, pero nanahimik. Hindi po ako scammer. Mahinang sambit ni Aling Rosa. Doon ay tuluyang nag-iba ang ekspresyon ni Adrian. Hindi galit,
kundi pagkainis. Yung uri ng pagkainis na para bang sinayang ang oras niya. Alam mo, sabi niya, bahagyang yumuko para magpantay ang mukha nila. Sa mundong to, hindi sapat ang pagiging matanda para maging totoo ang sinasabi mo. May bumuntong hininga sa likuran. May isang empleyadong napakurap. Parang gustong magsalita pero umatras. Tiningnan ni Adrian ang cheque ulit. Pinagmasdan. Parang hinahanap ang mali. O baka hinahanap lang ang rason para ipakita ang kapangyarihan niya. Hindi namin tatanggapin to. Mariin niyang sabi. Sir, nanginginig na sambit ng matanda. Mahalaga po yan. Doon na tuluyang tumigas ang mukha ni Adrian. Mukha kang pulube at ang cheque mo, parang basura. Parang may humampas sa dibdib ni Aling Rosa. Hindi siya sumagot. Hindi siya umiyak agad. Nanatili lang siyang nakatayo, parang napako sa sahig. Habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa puso niya. Sa paligid, may ilang taong nagkunwaring abala. May ilan namang nakangiti. Parang may kasiyahang makita ang isang taong nilulugmok. Huminga si Adrian ng malalim, tsaka kinuha ang cheque mula sa mesa. At doon, sa gitna ng bangkong iyon, sa harap ng lahat, naramdaman ni Aling Rosa ang simula ng isang bagay na magbabago sa kanilang lahat. Hindi pa pinupunit ang cheque, pero sa mga mata ni Adrian, wasak na ito. At sa puso ni Aling Rosa, may isang katahimikan. Isang katahimikang puno ng sakit, lihim, at katotohanang hindi pa handang lumabas. Tahimik ang loob ng bangko. Pero ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Mabigat ang hangin, parang may inaabangang sasabog. Hawak ni Adrian ang cheque. Nakatingin dito na para bang hawak niyang ebidensya ng isang kasalanan. Sir, muli nagsalita si Aling Rosa. Halos hindi marinig ang boses. Maaari po bang? Enough. Itinaas si Adrian ang kamay para patahimikan siya. Hindi ka na dapat nagsasalita pa. May ilang kliyenteng tumigil sa pag-type sa kanilang laptop. May isang babae sa gilid na bahagyang umiti. Parang aliw na aliw sa eksena. Isang matandang lalaking napailing pero hindi rin nagsalita. Si Adrian huminga ng malalim at saka tumingin sa paligid. Parang sinisigurong may audience. Mga ganitong tao? Malakas yung sabi. Hindi lang kay Aling Rosa kundi sa buong bangko. Ang dahilan kung bakit nagiging mahigpit ang mga institusyon. Dahil sa mga taong umaasa sa awa, imbes na sa trabaho. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Aling Rosa. Nanginginig ang kanyang tuhod. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipaliwanag. Pero parang natuyo ang lalamunan niya. Hindi niya alam kung paanong ipagtatanggol ang sarili niya sa harap ng ganitong paghamak. Lumapit si Adrian sa basurahan sa tabi ng teller station. At para hindi na masayang ang oras ng lahat, itinaas niya ang cheque. Tatapusin na natin ito. May isang batang empleyado, si Mika, ang bahagyang umusad. Namutla ang mukha niya, kita niya ang cheque, kita niya ang halaga. At alam niyang totoo iyon. Kanina pa niya gustong magsalita, pero bawat tingin niya kay Adrian ay parang babala. Manager siya. Pwede niya akong tanggalin. Naisip ni Mika. At sa isang mabilis, walang pag-aalinlangang galaw. Pinunit ni Adrian ang cheque sa gitna. May kolektibong hingang naputol sa loob ng bangko. Isa pa ulit. Hanggang sa maging pera-perasong papel na kanina lang ay may halagang kayang magligtas ng isang buhay. Dahan-dahan niyang tinapon ng mga punit sa basurahan. Parang wala lang. Parang papel na resibo. Parang dumi. Kung may bala kang manloko, sabi ni Adrian habang inaayos ang kanyang cufflinks. Maghanap ka ng ibang bangko. Hindi dito. Tahimik si Aling Rosa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Nakatingin lang siya sa basurahan, sa mga peraso ng cheque na parang kasabay na napunit ang kanyang dignidad.
May tumulo sa mata niya. 1, 2, hanggang sa hindi niya na manapigilan. Tahimik siyang umiyak. Hindi iyak na may hagulgol, kundi yung iyak na sanay nang mag-isa. Walang humahawak, walang umaalo. Sir, mahina niyang sabi na halos pabulong. May masasaktan po dahil doon. Tumawa si Adrian, isang maikling tawa na walang saya. Emotional blackmail? Umiling siya. Hindi uubra sa akin yan. Tumalikod na siya, handa nang bumalik sa opisina, nang marinig niya ang huling salita ng matanda. May magbabayad po. Huminto si Adrian sandali, tsaka muli nagsalita nang hindi na lumilingon. Hindi ako. Parang may bumagsak sa loob ni Aling Rosa. Alam niyang tapos na. Wala na siyang laban dito. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi bilang paggalang, kundi dahil parang bumigat bigla ang katawan niya. Pinulot niya ang kanyang lumang bag, pinunasan ng luha gamit ang manggas ng bestida at naglakad palabas. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. May awa, may panghuhusga, may aliw. Pero wala ni isa ang sumama sa kanya palabas. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng init ng araw. Pero hindi nito natunaw ang lamig sa dibdib niya. Sa loob ng bangko, muling bumalik ang galaw. Parang walang nangyari. Si Mika ay nananatiling nakatayo, nakatingin sa basurahan. Kita niya ang mga peraso ng tseke. Alam niyang mali ang nangyari. Alam niyang may isang taong pinatay ang pag-asa. Hindi literal, pero sapat para sirain ang isang buhay. Kung nagsalita lang sana ako, naisip niya. Pero nanahimik siya. Dahil sa mundong iyon, mas mahalaga ang posisyon kesa sa konsensya. At si Adrian naman sa loob ng kanyang opisina ay umupo sa swivel chair. Kampanteng-kampante. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw. Isa na namang scam ang napigilan. Isa na namang patunay na tama siya. Ang hindi niya alam na ang pinunit niyang tseke ay may kaakibat na buhay. Na ang babaeng pinahiya niya ay may anak na hindi niya kayang maliitin. At na ang araw na yon ay simula ng pagbagsak ng lahat ng pinaniniwalaan niyang tama. Sa gabi ng parehong araw, mag-isa si Adrian sa kanyang mamahaling kondo. Tahimik ang paligid, walang ingay naglungsod. Walang kausap, walang ibang tao. Tanging ilaw ng city skyline ang sumisilip sa salamin ng bintana habang hawak niya ang isang basong whiskey. Isang ordinaryong gabi para sa kanya. Pero sa isipan niya, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Hindi siya ipinanganak na ganito. Bagong mamahaling suit, bagong opisina, bagong bangko. May isang batang Adrian na lumaki sa masikip na barong-barong sa gilid ng lungsod. Isang bahay na yero ang bubong, karton ng pader, at lupa ang sahig. Kapag umuulan, may tumutulong tubig sa loob. Kapag mainit, halos hindi makahinga. Ang tatay niya na si Mang Ernesto ay janitor sa isang eskwelahan. Gabi-gabi itong umuuwi na amoy kemikal at pawis. Suot ang parehong kupas sa uniforme. Tahimik, laging pagod. Bata pa lang si Adrian, may galit na siya sa ama niya. Kahit hindi niya lubos na alam kung bakit. Tatay, bakit ganyan lang ang trabaho mo? Minsan niyang tanong, walang preno ang bibig ng isang bata. Hindi naman sumagot ang ama, ngumiti lang ito. Pilit at saka hinimas ang ulo niya. Basta anak, mag-aral ka ha? Iyan ang hindi ko nagawa. Pero para kay Adrian, hindi sapat iyon. Sa eskwelahan, lagi siyang tinutukso. Janitor tatay mo, diba? Kaya pala amoy Zonrox ka lagi. Sigurado wala kang mararating. Tuwing may school activity na kailangan ng pera, si Mang Ernesto ang huling magbabayad. Minsan, kulang pa. Nakayuko ito tuwing kausap ang guro. Samantalang si Adrian naman ay nakatingin sa sahig. Puno ng hiya. Pinakamasakit para kay Adrian ang araw na iniwan sila ng kanyang ina. Isang umaga, pagising niya, wala na ang nanay niya.
Walang paalam, walang sulat, walang paliwanag. Ang alam lang niya, umalis ito kasama ang ibang lalaki. At sa murang isip ni Adrian, isang bagay ang malinaw. Kasalanan ng tatay niya. Tamad ka kasi. Sigaw niya noon kay Mang Ernesto. Wala kang pangarap. Kaya kami iniwan ni Mama. Hindi naman sumagot ang ama. Hindi lumaban. Tinanggap lang nito ang bawat salita. Parang suntok na paulit-ulit. Mula noon, nagbago na si Adrian. Ayaw niya nang tawaging tatay si Mang Ernesto. Manong na lang. O minsan, wala na lang. Nang pumasok siya sa high school, mas lalong naging malinaw ang distansya nila. Hindi siya tumatanggap ng baon galing sa ama. Mas pinili niyang magtiis, magutom, kesa humingi. Hanggang sa dumating ang isang balitang nagpabago ng lahat. May isang anonymous sponsor na gustong magpaaral sa kanya. Isang buong scholarship, tuition, libro, allowance, para kay Adrian, para iyong milagro. Hindi siya honor student, hindi rin siya espesyal. Pero may isang taong naniniwala raw sa kanya. Hindi na siya nagtanong kung sino, hindi niya na gustong malaman. Para sa kanya, iyon ang patunay na may ibang taong mas naniniwala sa kanya kesa sa sariling ama niya. At doon tuluyang nawala ang natitirang respeto niya kay Mang Ernesto. Di ko kailangan ng pera mo. Malamig niyang sinabi minsan. May nagpaaral na sa akin. Tahimik lang ang ama. Tumango at mula noon mas lalo itong tumahimik. Hindi alam ni Adrian na tuwing gabi, matapos ang trabaho bilang janitor, may isa pang trabaho ang kanyang ama. Construction helper, kargador. Minsan, nagbebenta ng dugo. Hindi niya alam na may mga gabing hindi kumakain si Mang Ernesto para lang makapagpadala ng pera sa anonymous sponsor fund. Hindi niya alam dahil hindi kailanman nagsalita ang ama. Sa kasalukuyan, napahigpit ang hawak ni Adrian sa baso. Napailing siya. Pilit tinataboy ang alaala. Kung naging masipag ka lang sana. Bulong niya sa sarili. Iniisip ang ama. Para sa kanya, malinaw pa rin ang kwento. Iniwan sila, nabigo siya, at wala na itong puwang sa tagumpay na meron siya ngayon. Sa isip ni Adrian, ang lahat ng meron siya ay kanya. Pinaghirapan niya. Pinaglaban niya. Walang utang na loob. Walang utang sa nakaraan. At lalong walang utang sa isang matandang janitor na pinili niyang kalimutan. Hindi niya alam na ang galit na inaalagaan niya sa loob ng maraming taon ay tinayo sa kasinungalingan. At ang taong pinakakinamumuhian niya ang siyang pinakamaraming isinakripisyo para sa kanya. Gabi na makarating si Aling Rosa sa maliit niyang inuupahang silid sa likod ng lumang apartment. Isang kwarto lang iyon, kasyang isang single bed, maliit na mesa at lumang electric fan na maingay kung umandar. Pagod ang ilaw, parang anytime pwedeng mamatay. Pagkasara pa lang ng pinto, doon na bumigay ang katawan niya. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang kanyang dibdib na parang may mabigat na nakapatong. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga nangyari sa bangko. Ang mga tingin, ang mga bulong, ang tinig ng lalaking mapangmata. Mukha kang pulube. Napapikat siya. Tumulo ang luha. Diretso sa palad niya. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang kahihiyan o ang alam niyang may taong apektado sa ginawa ng manager. Dahan-dahan niyang inilapag ang lumang bag sa mesa. Binuksan ito at inilabas ang isang maliit na sobre. Kulubot na. Parang ilang beses nang nabasa ng luha. Sa loob nito ay kopya ng tseke. Hindi iyon ang orihinal, pero sapat na para ipaalala sa kanya kung ano ang nawala. Hindi para sa kanya ang pera. Hindi kailanman para sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa maliit na altar sa sulok ng kwarto. Isang kandila, isang lumang rosaryo, at larawan ng isang matandang lalaki na nakangiti. Mahina, pero payapa. Tay, mahina niyang bulong. Naupo siya sa sahig. Hindi alintana ang lamig.
Pinag-cruise ang mga kamay, parang bata. Pasensya na. Umiiyak niya yung sabi. Hindi ko na ipaglaban. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod sa isang charity hospital, tahimik ang isang ward na puno ng mga pasyenteng walang pambayad. May mga umiiyak, may umuungol sa sakit, may nakatitig lang sa kisame. Sa isang kama malapit sa bintana, may isang matandang lalaki na mahina ang paghinga. Nakapikit lang ang mga mata, nangingitim ang ilalim, at may mga tubo sa braso. Bawat hinga niya ay parang hinihingi pa sa langit. Lumapit ang isang nurse at tinignan ng chart. Wala pa rin pong confirmation ng donation. Mahina niyang sabi sa kasamahan. Kung hindi ito masettle ngayong linggo, hindi na tinapos. Alam na nila ang ibig sabihin. Balik sa kwarto ni Aling Rosa, hinugot niya ang cellphone mula sa bag. Luma, basag ang screen, pero gumagana pa. Tiningnan niya ang oras. 10:10 na ng gabi. Nag-type siya ng mensahe. Paulit-ulit binubura. Bago tuluyang pinindot ang send. Pasensya na, may nangyari sa bangko. Ginagawa ko pa rin lahat. Ilang minuto ang lumipas ngunit walang reply. Hindi rin siya umasa. Humiga siya sa kama na nakaharap sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng pagod. Hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Sa edad niya ngayon, sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang hindi pakinggan. Pero ngayon, iba. Dahil alam niyang may oras na hinahabol. Kinabukasan ay maaaring huli na. Napabangon siya at kinuha ang rosaryo. Paulit-ulit siyang nagdasal. Hindi na malinaw ang mga salita. Basta may isang hiling lang ang laman ng bawat bulong niya. Huwag muna sana. Huwag muna ngayon. Sa labas ng bintana, dumaan ang isang ambulansya. Umiilaw ang pula at asul. Napapikit si Aling Rosa. Parang may kirot na dumaan sa dibdib niya. Sa charity hospital, pinunasan ng isang nurse ang noo ng matandang lalaki. Lalaban po tayo. Bulong nito, kahit hindi sigurado kung naririnig pa siya. Sa isang mesa naman sa gilid ng kama, may maliit na envelope. May pangalan ng donor na nakasulat. Hindi pa binubuksan. Hindi pa natatanggap. Hindi pa alam ng lahat kung sino ang pasyente. At sa gabing iyon, 3 tao ang hindi makatulog. Isang matandang babae na pinahiya. Isang matandang lalaking lumalaban sa oras. At isang lalaking hindi alam na ang desisyon niya sa bangko ay maaaring maging hatol sa buhay ng iba. Sa dilim ng gabi, tila may isang lihim na unti-unting humihigpit. Handa nang pumutok sa tamang panahon. Hindi marangya ang opisina ni Daniel Rosa. Kahit kayang-kaya niya, walang gintong dekorasyon. Walang malalaking painting, walang mamahaling estatwa. Isang mahabang mesa lang sa kahoy, ilang libro sa estante, at malaking bintanang tanaw ang lungsod. Tahimik ang paligid, parang sinadya para makapag-isip. Si Daniel ay nakaupo sa dulo ng mesa. Suot ang simpleng long sleeve at itim na slacks. Walang relo, walang singsing, walang bakas ang yaman sa kilos niya. Maliban sa kumpiyansang hindi kailangang ipagyabang. Isang tablet ang nasa harap niya. Nakabukas ang CCTV clip mula sa Elite Bank branch. Tahimik niyang pinanonood. Mula sa pagpasok ng isang matandang babae na may hawak na sobre, hanggang sa paglapit ng manager. Hanggang sa sandaling pinunit ang tseke. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagbago ng ekspresyon. Pero sa loob niya, may unti-unting tumitigas. Nang matapos ang video, nanatili siya nakatitig sa itim na screen. Iyan ang aking ina. Mahina niyang sabi. Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang executive assistant na si Lara. Halatang galit sa mukha nito. Sir, malinaw po ang abuso. Maari po tayong... Hindi. Putol ni Daniel. Hindi pa. Nagulat naman si Lara. Pero sir, pinahiya po siya. Public humiliation. Pwede natin kasuhan. Hindi pa. Ulit pa ni Daniel. Mas mahinahon pero mas matatag.
Gusto kong malaman muna ang buong kwento. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula noon, tanaw niya ang mga gusali. Malalaki, matataas, parang mga haliging gawa sa kapangyarihan. Alam niya ang larong ito. Alam niya kung paano gumalaw ang mga institusyon kapag may pera at impluensya. At alam din niya kung kailan mas masakit ang paghihintay kesa sa agarang paghihigante. Nasaan si Mama ngayon? Tanong niya. Umuwi na po. Hindi po siya nagsalita pero nakita po namin umiyak siya paglabas ng bangko. Pumikit si Daniel sandali. Hindi siya galit na sumabog. Hindi siya nagwala. Pero may kirot, malalim, tahimik at matagal. Lumakas siyang ganito ang kanyang ina. Tahimik, mapagmatiis. Hindi nagsusumbong kahit nasasaktan. Hindi humihingi ng tulong kahit hirap na hirap. At ang tseke? Tanong niya. Pinunit po. Sagot ni Lara. Confirmed. Tumango si Daniel. Parang inaasahan niya na. Wala munang aksyon, sabi niya. I-monitor lang natin. Lahat. Lahat, sir? Lahat. Mariin niyang sagot. Lalo na yung bank manager. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Adrian ay nasa isang dinner meeting kasama ang mga kasamahan sa bangko. Nagtatawanan sila. May hawak na wine, pinag-uusapan ng promotions at bonuses. Ang galing mo kanina, biro ng isa. Di ka talaga nagpapalusot ng scam. Napangisi si Adrian. Trabaho lang. Hindi niya alam na sa parehong oras, ang pangalan niya ay tahimik nang binabasa sa ibang opisina. Hindi para purihin, kundi para unawain. Balik kay Daniel, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng ina. Mama, mahinahon niyang bate. Anak, sagot ni Aling Rosa, halatang pagod ang boses. Okay ka lang ba? May maikling katahimikan sa linya niya. Oo naman, pilit na sagot nito. Pasensya ka na't istorbo. Huwag kang mag-sorry. Mabilis niyang sabi. Hindi mo kasalanan. Hindi naman sumagot si Aling Rosa. Tahimik lang, pero alam ni Daniel, alam niyang umiiyak ito. May aasikasuhin lang ako ha? Dagdag niya. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala. Anak, nanginginig na sambit ng matanda. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ngumiti naman si Daniel kahit hindi siya nakikita ng ina. Hindi ako gagawa ng gulo. Sabi niya. Gagawa lang ako ng tama. Pagkababa ng tawag, bumalik siya sa mesa. Binuksan niya ang isa pang file. Financial movements, internal reports, charity transactions. Mabilis gumalaw ang isip niya. Pero, hindi siya nagmamadali. Para sa kanya, ang hustisya ay hindi minamadali. Pinaghahandaan. Sir, muli nagsalita si Lara. May isa pa pong detalye. Tumingin si Daniel. Ano? Ang cheque po, nakapangalan sa charity hospital para sa operasyon ng isang pasyente. Bahagyang umangat ang kilay ni Daniel. Anong pasyente? Hindi pa po malinaw eh. Pero mukhang urgent. Tumango siya. Hanapin natin. Lumalim ang katahimikan sa silid. Sa isip ni Daniel, malinaw ang isang bagay. Hindi to simpleng pang-iinsulto. May mas malalim na pinsalang nagawa ang bangko at ang lalaking yon. Pero hindi pa oras. Sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan, ang tunay na bagsak ay hindi yung biglaan, kundi yung dahan-dahang pagubad ng lahat ng pinanghahawakan nila. At si Daniel, ang anak na babaeng pinahiya, ay handang maghintay. Tahimik, matyaga, at walang balak umatras. Sa charity ward ng ospital, walang katahimikang tunay. Kahit 10 oras ng gabi may tunog ng mahihinang ungol. May kaluskos ng gurney. May mahinang iyak na pilit tinatakpan ng kumot. Amoy gamot at antiseptic ang hangin. Amoy ng pag-asang manipis at panalangin na paulit-ulit.
Sa kama, sa bandang gitna ng ward, nakahiga ang isang matandang lalaki. Payat ang katawan, halatang pinahirapan ng mahabang panahon ng trabaho at kakulangan. Maputla ang balat, may mga ugat na litaw sa kamay. May tubo sa braso. May monitor sa tabi ng kama na marahang tumutunog. Parang paalala sa bawat segundo na mahalaga. Lumapit ang isang nurse. Tiningnan ang chart at saka napailing. Bumababa na naman ang BP. Mahina niyang sabi sa kasamahan. Kailangan na talaga maoperahan. Tuloy ba yung donation? Tanong ng isa pa. Wala pa rin confirmation. Nagkatinginan sila. Alam na nila ang ibig sabihin niyon. Sa gilid ng kama, may isang lumang bag na nakasabit. Sa loob nito, ilang damit na kupas, tsinelas, at isang maliit na sobre na may pangalan na nakasulat sa itim na tinta. Ernesto Flores. Hindi ito binigyang pansin ng mga nurse. Isa lang itong pangalan sa daang-daang pasyente na dumadaan sa charity ward araw-araw. Pare-pareho silang may sakit. Pare-parehong umaasa. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Parang hinihila ang hangin mula sa malayo. Bahagyang gumalaw ang mga daliri niya. Parang may hinahanap. Sa kanyang isipan, may mga alaala. Isang batang tumatakbo pa uwi mula sa eskwela. Hawak ang papel na may marka. Isang boses na galit. Nagtatanong kung bakit ganito lang ang buhay nila. Isang pintuang sumara at isang babaeng hindi na bumalik. Hindi siya umangal, hindi siya sumigaw. Sa buong buhay niya natutunan niyang lunukin ang sakit. Lumapit ang doktor. Kamusta po siya? Tanong ng nurse. Kritikal. Sagot ng doktor. Kung hindi matutuloy ang operasyon sa loob ng 2 araw, magiging komplikado na. Tataas po bang bayarin? Oo, sagot ng doktor ang diretsyo. Pero may naka-line up na donasyon. Kailangan lang ma-process. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang mamahaling restaurant, si Adrian ay abala sa tawanan. Kasama ang mga kasamahan. Hawak niya ang baso. Nagtatawanan sa mga kwentong walang kinalaman sa mga taong hindi niya kilala. Sa parehong oras, may isang matandang lalaking halos hindi na makahinga at hindi alam ni Adrian na ang bawat tik ng orasan ay unti-unting humahabol sa kanya. Balik sa ospital, dumating ang isang social worker. Binuksan niya ang file, binasa ang detalyes ng pasyente. Wala po siyang immediate family na nakaregister, sabi nito. May isang contact lang. Matagal nang hindi matawagan. Anong pangalan? Tanong ng nurse. Tiningnan ng social worker ang papel. Adrian Flores? Hindi nag-react ang nurse. Isa lang iyong pangalan. Isa lang sa libo-libong listahan. Isinara ng social worker ang folder. I-flag na lang po natin. Hintayin natin ang donasyon. Sa gilid ng kama, bahagyang bumukas ang mga mata ni Mang Ernesto. Malabo ang tingin, pero parang may narinig siyang pamilyar. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang. Anak, mahina niyang bulong. Halos walang tunog. Sa labas ng ward dumaan si Daniel, ang anak ni Aling Rosa, kasama ang kanyang assistant. Nasa ospital siya para mag-check ng ilang charity projects. Hindi pa niya alam ang buong detalye, pero may kutob siyang may mahalagang peraso ng kwento rito. Dito po yung ward na binanggit, sabi ng assistant. Sumilip si Daniel, tumingin siya sa mga kama, isa-isa. Mga mukha ng mga taong hindi pinapansin ng mundo. Mga kwentong walang headline. Huminto ang tingin niya sa isang kama. Isang matandang lalaki, payat, mahina. May pangalan sa chart, Ernesto Flores. Saglit siyang natigilan. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Sir? Tanong ng assistant. Wala. Sagot ni Daniela dahan-dahan. I-check lang natin ang records. Hindi pa nagdudugtong ang mga peraso. Hindi pa malinaw ang ugnayan. Pero sa hangin, may pakiramdam na parang may lihim na nakahiga roon. Kasabay ng matandang lalaking patuloy na lumalaban. Sa kama,
Muling pumikit si Mang Ernesto. Huminga siya ng malalim. Siya binitawan. Hindi niya alam kung aabot pa siya. Hindi niya alam kung matutuloy pa ba ang operasyon. At hindi niya alam na ang perang pinunit sa bangko, ang perang akala ng iba ay basura, ang siyang magdidikta ng susunod na kabanata ng kaniyang buhay. Sa charity ward nagpatuloy ang gabi. At sa bawat segundo na lumilipas, papalapit ang oras. Hindi lang para sa isang operasyon, kundi para sa isang katotohanang matagal nang naghihintay na mabunyag. May mga alaala na akala mo'y malinaw, hanggang sa biglang magbagong anyo kapag tiningnan mo mula sa ibang anggulo. Noon sa maliit na silid-aralan na may sirasirang electric fan, nakaupo si Adrian sa huling hanay. Hawak niyang papel na may marka. Hindi bagsak, pero hindi rin sapat para ipagmalaki. Sanay na siya sa ganito. Sanay na siyang masabihang, pwede na, okay lang, bawi na lang. Adrian Flores, tawag ng advisor niya. Pwede ka mag-apply ng scholarship pero maging realistic tayo. Hindi na tinuloy ng guro ang sinabi, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi siya honor student, hindi rin siya standout. Marami pang mas karapat-dapat. Pag-uwi niya noon, nadatnan niya ang mama sa mesa. Nakahubad ng tsinelas, basang-basa ng pawis. Hawak ang isang baso ng tubig. May sponsor daw? Malamig na sabi ni Adrian na hindi tumitingin. Pero huwag ka nang umasa. Tumango lang si Mang Ernesto. Hindi na siya nagtaka. Sanay na siyang hindi asahan. Ilang linggo ang lumipas, nakafocus na si Adrian sa paghahanap ng part-time. Handa na tanggapin na baka hanggang doon na lang mararating. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ng registrar. May nag-confirm na sponsor para sa inyo? Sabi ng babae sa counter. Anonymous. Nanlaki ang mata ni Adrian. Talaga po? Oo, buong tuition. May allowance pa. Parang may bumukas sa pinto sa harap niya. Isang pinto na akala niya para lang sa ibang tao. Umuwi siyang tumatakbo. May sponsor ako! Sigaw niya pagpasok ng bahay. Napatingin naman si Mang Ernesto. Sandali lang. Isang kisap, bago niya tinago ang ngiti. Tumango siya na parang normal lang ang balita. Mag-aral ka ng mabuti, sabi lang niya. Hindi naman nagtanong si Adrian kung sino ang sponsor. Di na rin niya inisip. Para sa kanya, sapat na ang ideya na may isang taong naniwala sa kanya. Ibang tao at hindi ang kanyang ama. Hindi niya alam na noong gabing yon, matapos siya makatulog, umalis si Mang Ernesto ng bahay. Pumasok pa ito bilang janitor sa gabi. Pagkatapos, tumawid sa construction site bilang helper. Minsan, sa palengke bilang kargador. Minsan, sa klinik, nagbebenta ng dugo. May mga gabing isang pandesal lang kinakain niya. May mga gabing tubig lang. Bawat sentimo, iniipon. Bawat pagod, ikinukubli. Sa sobra na pinapadala niya sa paaralan, walang pangalan. Walang perma, walang reklamo. Para sa kinabukasan ng anak ko, iyon lang ang laman ng isip niya. Lumipas ang mga taon, lumaki ang allowance sa Adrian. Dumami ang bayarin. Libro, project, internship, at lahat ay nasasagot. At tuwing tinatanong si Adrian kung sino ang sponsor, isang sagot lang ang alam niya. Isang mayamang tao, anonymous. Mas lalo niyang kinamuhian ang ama niya. Para sa kanya, malinaw ang paghahambing. May isang taong tumulong at ikaw, wala. Isang gabi, nagkasagutan sila. Hindi ko kailangan ng pera mo. Malamig na sabi ni Adrian. May ibang gumagawa niyan para sa akin. Hindi naman umimek si Mang Ernesto. Tumango lamang ulit. Parang tinanggapan niya ang papel na yon sa buhay ng anak niya. Ang maging wala. Sa kasalukuyan, sa charity ward, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Mang Ernesto habang natutulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Adrian.
Nakasuot ng toga, nakangiti, may hawak na diploma. Ayos lang. Bulong niya sa sarili kahit sa panaginip. Kahit hindi mo ako kilalanin. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, si Adrian ay nakaupo sa mesa. Nakaharap sa computer. May mga file na bukas. May mga pangalan. May mga numero. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong bumabalik sa alaala niya. Ang registrar, ang salitang anonymous, ang katahimikan ng ama niya tuwing usapang pera. Pinagpag niya ang isip. Matagal na yon, sabi niya sa sarili. Walang kinalaman sa ngayon. Pero ang totoo, ang bawat tagumpay ay may aninong kasamahan. Isang lalaking hindi niya pinansin, hindi niya pinakinggan, at hindi niya kailanman pinasalamatan. Isang lalaking nagpakapagod sa dilim para ang anak niya ay makalakad sa liwanag. At ang lihim na iyon, ang lihim ng sponsorship, ay matagal na naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Hindi para ipahiya, kundi para ipakita kung sino talaga ang nagmamahal. Sa headquarters ng bangko, iba ang aura kumpara sa elite branch. Mas malawak ang lobby, mas malamig ang aircon, mas tahimik ang yabag ng mga taong sanay ng maglakad sa kapangyarihan. Dito, ginaganap ang mga meeting na nagdedesisyon ng kapalaran ng libu-libong kliyente at minsan ng mga empleyado rin. Nasa gitna ng conference room si Adrian, nakatayo sa harap ng malaking screen. Nakaslide ang mga numero, growth, profits, risk mitigation. Maayos siya magsalita, malinaw ang boses, kumpiyansado ang tindig, sanay siya rito. Within the last quarter, sabi niya, nabawasan natin ang fraudulent attempts by 12%. May pumalakpak. Isa, dalawa, hanggang sa sumabay ang buong mesa. Excellent work, Adrian. Sabi ng isang senior executive, you're one of the youngest managers we've seen handle an elite branch this efficiently. Ngumiti si Adrian. Iyon ang naging ngiting kontrolado. Hindi lantad, pero halatang pinagmamalaki ang sarili. Umupo siya, iniayos ang korbata, at tumango. Just doing my job, sagot niya. Sa loob-loob niya iba ang tono. Hindi lang trabaho to, patunay to. Matapos ang meeting, nagtipo ng ilang executive sa gilid. May kape, may mahihinang tawanan. May usapang promotion. Nabalitaan namin yung incident sa branch mo. Sabi ng isa, matapang ka. Hindi lahat ay kayang tumindig laban sa mga ganyang eksena. Tumango si Adrian. Kung hindi tayo magiging mahigpit, mauubos tayo. Lalo na sa mga umaasa sa awa. May tumawa. Tama, hindi charity ang bangko. Sumang-ayon si Adrian. Kung gusto nilang humingi ng tulong, may foundation naman ng gobyerno. Hindi dito. Hindi niya namalaya na sa kabilang dulo ng gusali, may isang empleyadong tahimik na nakikinig. Isang junior auditor na may hawak na folder. Napahinto ito sandali. Pero hindi nagsalita. Hindi pa oras. Paglabas si Adrian ng headquarters, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa ina. Anak, huwag ka na mag-aalala sa nangyari. Ayos lang ako. Binasa niya iyon ng mabilis tsaka binaba ang phone. Hindi na siya nag-reply agad. May meeting pa siya. May dinner pa. May buhay pa siyang mas mahalaga sa ngayon. Sa isang mamahaling restaurant kinagabihan, kasama niya ang mga kaibigan. Pare-parehong nakasuit. Pare-parehong may kwentong tagumpay. Alam niyo, sabi ni Adrian habang humihigop ng wine, nakakatawa yung mga umaasa sa donasyon, ano? Hindi nila naisip mag-ipon. Tapos kapag tumanda, aasa sa iba. May babaeng tumawa. True, desperado ng mga matatanda kapag kaganyan. Responsibilidad nila yan. Dagdag pa ng isa.
Hindi kasalanan ng sistema. Ngumiti si Adrian. Para sa kanya, malinaw ang mundo. May nagtagumpay dahil nagsikap at may nabigo dahil hindi. Sa parehong oras sa charity ward, pinunasan ng nurse ang noo ni Mang Ernesto. Mahina ang paghinga nito. May tunog ang monitor na mas mabagal kesa kanina. Sir, sabi ng nurse sa doktor, kailangan na po talaga. Tumango ang doktor. Kapag hindi pa pumasok ang pondo bukas, lalala. Sa isang sulok ng ospital nakaupo si Daniel. Tahimik na binabasa ang mga report. Nakita niya ang pangalan ng pasyente. Nakita niya ang status. Nakita niya ang dahilan kung bakit nadedelay ang operasyon. Pinunit na tseke. Huminga siya ng malalim. Hindi siya nagmadali. Ngunit sa loob niya ay may gumagalaw. Sa restaurant nagtatawanan pa rin sina Adrian. May usapan tungkol sa bonus, sa bagong sasakyan at sa bakasyon sa abroad. Hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan niya laban sa charity at donasyon ay parang unti-unting nagtatayo ng pader. Pader na siya rin ang sasagasaan. Pag-uwi niya sa condo, humiga siya sa kama. Kampante. Sa isip niya, malinaw ang kinabukasan. Mas mataas na posisyon, mas malaking sahod, mas malawak na kapangyarihan. Hindi niya alam na ang pagmamataas sa ipinagmamalaki niya ang mismong hahatak sa kanya, pababa. At ang mga tinawanan niyang umaasa sa donasyon, ang siyang magbubukas ng katotohanang hindi niya kayang takasan. Hindi nagmamadali si Daniel, pero mabilis ang kilos ng mga taong inutusan niya. Sa mundo ng negosyo, alam niya ang halaga ng timing. Alam din niya ang mga katotohanan na mas tumitibay kapag dumadaan sa tamang proseso. Sa loob ng kanyang opisina, nakausap niya ang head ng compliance ng bangko sa pamamagitan ng secure video call. Hindi siya nagpakilala bilang anak ni Aling Rosa. Hindi pa. Isa lang siyang investor na may interes sa integridad ng institusyon. Gusto naming mag-request ng internal review. Kalmado niyang sabi. May incident sa isang elite branch. Nagkatinginan ng mga tao nasa kabilang linya. May natanggap na po kaming report. Sagot ng compliance head. Isang manager ang nasangkot sa customer complaint. Gusto ko makita ang buong record. Sabi pa ni Daniel. CCTV, incident logs, emails, lahat. May sandaling katahimikan. Sir, medyo sensitibo po. Legally, putol ni Daniel. Entitled ako. So I'll wait. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga file. Isa-isa niyang binuksan. CCTV footage, written report ng teller, internal memo na pinirmahan ni Adrian Flores. Habang binabasa ni Daniel ang mga detalye, unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Hindi lang ito simpleng pang-iinsulto. May malinaw na abuso ng kapangyarihan. May paglabag sa protocol. May pagmamaliit na walang basehan. Denied service without proper verification. Public humiliation. Destruction of financial instrument. Huminga siya ng malalim. Ito ang ginawa niya kay Mama. Mahina niyang sabi. Pero hindi pa roon natapos. Sa dulo ng file may naka-attach na charity transaction. Ang checking pinunit. May reference number. May beneficiary. Daniel scrolled down. Charity Hospital, Surgical Fund. Patient, Ernesto Flores. Natigilan siya. Parang may huminto sa oras. Ernesto Flores? Ulit niya na dahan-dahan. Hindi pa rin niya agad dinugtong ang mga peraso. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang may lumalapit na aninong matagal nang sumusunod. Pinindot niya ang isa pang tab. Patient background. Edad, dating trabaho, status, critical. At sa contact person, Adrian Flores. Dahan-dahan na paupo si Daniel. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nag-react agad.
Para siyang nag-ayos ng puzzle sa isip niya. Peraso kada peraso. Lara? Tawag niya sa assistant. Lumapit agad ito. Sir? Anong alam natin tungkol kay Adrian Flores? Tanong niya. Bank manager po, fast rising. Lumaki raw pong mahirap. Sagot ni Lara matapos tingnan ng notes. Walang kilalang backer. Hanapin mo ang family background niya. Sabi ni Daniel. Lahat. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lara na may hawak na makapal na folder. Sir, may history po. Habang binabasa ni Daniel ang laman, lalong lumilinaw ang larawan. Isang janitor, isang ama na tahimik, isang anak na umangat at tinalikuran ang pinanggalingan, at isang donasyon na pinunit. Sa isip ni Daniel bumuo ang isang tanong. Isang tanong na mas mabigat kaysa galit. Kung alam niya, ginawa pa rin ba niya? Sa kabilang dulo ng lungsod si Adrian ay nasa opisina. Nagbabasa ng email tungkol sa posibleng promotion. Ngumiti siya, para sa kanya tuloy-tuloy ang buhay. Hindi niya alam na parehong oras, binabasa rin ang pangalan niya. Hindi bilang achiever, kundi bilang anak. Sa charity ward, umubo si Mang Ernesto. Napahawak ang nurse sa monitor. Doktor? Tawag nito. Bumababa na naman. Sa labas ng ospital ay huminto si Daniel at tumingin sa gusali. Tahimik lang siya, pero sa loob niya malinaw na ang direksyon. Hindi pa. Bulong niya sa sarili. Hindi pa oras. May mga laban na hindi sinisimulan sa sigaw, kundi sa katotohanang unting-unting inilalantad. At sa gabing iyon, habang natutulog ang lungsod, may isang lihim na tuluyan ng nagising. Hindi na ito maitatago. Hindi na ito mapipigil. Maaga pa lang ay bala na ang charity hospital. May mga tarpaulin ng bangko sa labas. May mga standee na may nakasulat na giving back to the community. May media. May photographers. May mga empleyadong naka-corporate attire na pilit tinatago ang pagkainip sa init. Isa ito sa mga event na kailangan daluhan ni Adrian. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil bahagi ito ng image ng bangko. Corporate Social Responsibility, ika nga. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng isang PR officer. Sir Adrian, salamat po sa pagpunta. Sandali na lang po magsisimula ng program. Tumango siya, inayos ang korbata, at mabilis na sumulyap sa paligid. Sa isip niya, isa lang itong obligasyon. Isang check sa listahan bago bumalik sa tunay niyang mundo ng numero at kita. Habang naglalakad sila papasok sa loob, nadaanan nila ang charity ward. Walang kortina ang ilang kama. Kita ang mga pasyente, payat, maputla, may mga tubo, may mga matang puno ng pag-asa at takot. Napakunot noon si Adrian. Dito ba talaga to? Tanong niya sa PR officer. Hindi ba pwedeng sa conference hall na lang? Gusto po ng management na makita ng donor sa pinupuntahan ng tulong. Sagot nito. Sa gilid ay may grupo naman ng mga babae. Ibang executives at partners na nagbubulungan. Magaganda ang suot, nakaayos ang buhok, may hawak na kape. Grabe no? Bulong ng isa sabay tawa. Nakakatakot tumanda ng walang ipon. Sumingit si Adrian at bahagyang umisi. Responsibilidad yan. Kung hindi ka nagplano, huwag kang aasa sa iba. May nagtawanan, may sumang-ayon. Habang naglalakad, napahinto si Adrian sa tapat ng isang kama. May matandang lalaki nakahiga roon. Nakatalikod sa kanila. Natatakpan ng kortina ang kalahati ng mukha. Kita ang payat na braso. Ang ugat na litaw. Ang kamay na bahagyang nanginginig. Tito, isa to sa ooperahan mamaya. Sabi ng nurse na kasama sa tour. Kung matutuloy ang pondo. Sumulyap si Adrian. Mabilis lang. Hindi niya tinignan ang muka. Hindi niya inusisa ang pangalan. Ganyan talaga. Sabi niya na mababa ang Moses pero rinig pa rin ang mga nasa paligid.
Kapag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo, magiging pabigat ka. Hindi niya alam kung may nakarinig mula sa kama. Hindi niya alam kung may mataroong bahagyang bumukas. Tumawa ang isa sa mga babae. Desperado na talaga ang matanda kapag ganito. Tumango si Adrian. Para sa kanya, wala itong personalan. Isa lang itong obserbasyon. Isang prinsipyo na matagal niya nang pinanghahawakan. Lumipat sila sa maliit na stage. May maikling programa. May speech tungkol sa malasakit. May palakpakan. Nakatayo si Adrian sa gilid. Nakikinig pero hindi halata. Naririnig ang sinasabi. Ang isip niya ay nasa promotion, sa susunod na quarter, sa mga target. Matapos ang programa, nagpaalam siya agad. Ayaw niya nang magtagal. Habang papalabas, muli niyang dinaanan ng charity ward. May mga nurse na nagmamadaling maglakad. May doktor na kausap ang isang social worker. Nadedali na naman. Narinig niya sabi ng doktor. Kung hindi makupirma ang donasyon, huminto si Adrian sandali. Pero hindi dahil sa concern, kundi dahil ayaw niyang maabala. Di ko na problema yan. Bulong niya sa sarili at saka nagpatuloy. Sa kama ng dinadaanan niya kanina, bahagyang gumalaw ang kamay ng matandang lalaki. Humingi ito ng malalim. Parang may narinig na pamilyar na tinig pero hindi niya na magawang bumukas ang mata ng buo. Sa labas ng ospital, sumakay si Adrian sa kotse niya. Komportable ang upuan. Malamig ang aircon. Sa salamin, kita ang tarpaulin ng bangko. Helping lives, building futures. Ngumisi siya. Image. Sabi niya sa sarili. Lahat naman dito. Image. Sa kabilang gusali ng ospital, nakatayo si Daniel. Tahimik na nakamasid. Nakita niya ang pagdating ni Adrian. Nakita rin niya ang pag-alis. Hindi siya lumapit. Hindi pa. Nakita rin niya ang kama. Ang matandang lalaki nakahiga roon. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa kanya ang trahedya. Ang lalaking humusga ng walang pakialam ay humusga sa sariling dugo nang hindi malang tumingin sa mukha. Sa kotse, nag-ring ang phone ni Adrian. Isang notification mula sa bangko tungkol sa susunod na meeting. Hindi niya napansin ang isang missed call mula sa ospital. Sa charity ward, tumunog ang monitor. Mas mabagal, mas mahina. At sa pagitan ng pagmamataas at katotohanan, may isang sandali na lumipas. Isang sandaling hindi na maibabalik. Pagkatapos ng charity event, hindi naman agad umuwi si Adrian. Bumalik siya sa bangko para tapusin ang ilang papeles. Sanay siyang magtrabaho hanggang gabi. Isa raw iyon sa dahilan kung bakit mabilis siyang umangat. Sa isip niya, wala namang kakaiba sa araw na yon. Isang event lang. Isang obligasyon. Tapos. Bandang 7:00 ng gabi, nag-ring ang cellphone niya. Sir Adrian? Kaba ang boses sa kabilang linya. Hospital po ito. May kailangan po sana kaming. Hindi ngayon. Putol niya agad. Mag-email na lang. Ibinaba niya ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Ilang minuto pa ang lumipas, may kumatok sa pinto ng opisina niya. Isang messenger mula sa ospital. May dala raw na dokumento na kailangang permahan para sa bangko bilang sponsor partner ng charity. Ines na ines si Adrian pero pinapasok pa rin ang lalaki. Mabilis lang to, sabi niya. Iniwan ng messenger ang isang brown envelope sa mesa at saka umalis. Binuksan ni Adrian ang envelope. Makapalang laman. Medical forms, billing breakdown, at ilang supporting documents. Hindi niya sana ito titingnan ng mabuti. Pipirma lang at tapos na. Pero napansin niya ang isang papel na nakahiwalay. Sponsorship record, confidential. Napakunot siya. Bakit may ganito rito? Binuklat niya ang dokumento. Mga taon ng sakop. Isang listahan ng mga bayarin. Tuition fees, miscellaneous, allowance, libro. Pamilyar ang format. Para itong scholarship record. Ano kalokohan to? Bulong niya. Tiningnan niya ang beneficiary name. Adrian Flores.
Nanlamig ang batok niya. Binasa niya ang susunod na linya. Sponsor name. Nakatakip ng paperclip ang bahagi. Tinanggal niya ito. At doon sa mismong harap ng mga mata niya, malinaw na malinaw. Ernesto Flores, may perma sa ibaba. Pamilyar na pamilyar. Hindi agad naintindihan ang naramdaman. Para bang may kumalabog sa loob ng dibdib niya. Hindi galit, hindi takot, kundi isang uri ng pagkabigla na hindi mo maipapaliwanag. Hindi. Mahina niyang sabi. Binasa niya ulit. Isang beses at isa pa. Parehong pangalan, parehong perma, parehong petsa, paulit-ulit, taon-taon. Hindi anonymous sponsor, hindi mayaman, ama niya. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang registrar, ang salitang anonymous, ang tahimik na ama tuwing usapang pera. May mga gabing gutom siya pero may allowance kinabukasan. Ang mga panahong akala niya ay mahimalang tumutulong sa kanya. Hindi pwede. Bulong niya at nanginginig ang kamay. Hindi siya yun. Pero nandun ang ebidensya. Hindi opinyon, hindi kwento, kundi dokumento. Tumayo siya bigla, napaatras ang upuan. Parang kulang ang hangin sa loob ng opisina. Tinawagan niya ang ospital. Ospital to? Sagot ng nurse. Nasaan ang pasyenteng si Ernesto Flores? Mabilis siyang tanong. Sir, critical po ang kondisyon niya. Nasaan siya? Ulit niya na mas mariin. Charity ward po, bed 17. Ibinaba niya ang tawag at dinampot ang susi ng kotse. Hindi niya na inayos ang korbata. Hindi niya na kinuha ang laptop. Lumabas siya ng opisina na para bang hinahabol ng multo. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang perma. Ang pangalan, ang katotohanan ng pilit niyang tinatakasan. Ikaw pala yun. Ikaw palang gumastos. Ikaw palang nagpakahirap. Samantalang ako. Pinisil niya ang manibela. Nanlalabo ang paningin niya pero hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng realisasyon. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng parehong amoy ng antiseptic. Tumatakbo ang mga nurse. May umiiyak sa isang sulok. May doktor na seryoso ang mukha. Lumapit siya sa nurse station. Sir Ernesto Flores? Sabi niya na hingal. Ama ako. Napatingin ng nurse. Kayo po bang contact? Hindi siya agad nakasagot. Opo. Mahina niyang sagot. Ako po. Inubot sa kanya ng nurse ang isang folder. Sir, ito po ang records niya. Kinuha niya iyon at nanginginig ang kamay. Sa unang pahina nandun ang perma. Pareho sa dokumentong hawak niya kanina. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang pader na matagal niyang itinayo. Ang sponsor na pinuri niya sa isip niya. Ang ama na kinahiya niya sa buong buhay niya. Isang tao lang pala. At ang dokumentong hawak niya, hindi lamang papel. Ito sa lamin ng lahat ng pagkukulang niya bilang anak. Nakatayo si Adrian sa harap ng nurse station. Hawak ang folder na parang anumang oras ay pwedeng mabitawan. Mabigat ang papel, hindi dahil sa dami ng laman, kundi dahil sa bigat ng bawat detalye na nakasulat doon. Sir, may hinahong sabi ng nurse. Kailangan po ninyong umupo. Tumango siya at naupo sa plastic chair na malamig sa balat. Binuksan niya ang folder, isa-isa niyang binasa. Dahan-dahan, parang natatakot na baka may sumabog kapag minadali. Payment history, mga petsa, mga halaga, mga resibo. May mga buwan na eksaktong tugma sa mga panahong akala niya ay swerte siya. Yung bigla na lang bang may bayad ang tuition? Bigla na lang may allowance kahit alam niyang kapos sila. May isang pahina na may stamp ng isang clinic. Blood donation, Ernesto Flores. Petsa, 3 beses sa loob ng 1 taon. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Napahawak siya sa braso. Parang biglang nanlamig. Bakit may ganito? Mahina niyang tanong sa nurse. Ginagawa po yan ng ilang pasyente kapag kailangan ng pera. Sagot naman ito.
Isinara ni Adrian ang folder sandali. Huminga siya ng malalim. Pero parang hindi pa rin sapat ang hangin. Bumalik sa isip niya ang mga gabing umuuwi ang ama niya na tahimik. Halos hindi makapagsalita. Ang mga panahong hindi kumakain si Mang Ernesto at sinasabing, busog na ako. Ang mga araw na amoy semento at bleach ang damit nito. Hindi niya pinansin, hindi niya tinanong, hindi niya alam. Binuksan niyang muli ang folder. May mga entry pa. Construction site, daily wage. Janitorial services, night shift. Overtime, unpaid. Napapikit si Adrian. Parang may sumasakal sa lalamunan niya. Hindi po siya honor student noon. Dagdag nag-nurse na parang nagbabasa ng isip niya. Kaya po walang external scholarship. Kaya kailangan po talagang may mag-sponsor. Napailing si Adrian. Kaya pala, bulong ng isip niya. Kaya pala walang ceremony. Kaya pala walang letter of congratulations. Kaya pala tahimik ang lahat. Dahil hindi iyon scholarship. Hindi iyon himala. Trabaho iyon. Dugo iyon. Gutom iyon. Tumayo siya at naglakad papunta sa kama ng ama niya. Nakahiga si Mang Ernesto. Mahinang paghinga. Maputla ang mukha. May mga tubo sa braso. Sa gilid ng kama, may lumang jacket na pamilyar kay Adrian. Iyon ang suot ng ama niya tuwing papasok sa trabaho. Tay, mahina niyang sabi. Hindi gumalaw ang matanda. Lumapit siya, napaupo sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sandaling iyon. Wala siyang handang salita. Wala siyang script para sa ganitong klaseng katotohanan. Naaalala niya ang mga panahong tinanggihan niya ang pera ng ama. Ang mga salitang binitiwan niya, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang tinging ibinato niya, parang ang ama niya ang sagabal sa buhay niya. Pasensya na, bulong niya. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Sa labas ng ward, dumaan ang isang doktor at social worker. Narinig niya ang usapan nila. Kung natuloy sana ang donasyon, mas maaga sana siyang naoperahan, sabi ng doktor. Nanigas naman si Adrian. Ang donasyon, ang tseke. Ang tsekeng pinunit niya. Parang may bumagsak sa ulo niya sa bigat ng katotohanan. Lahat ay nagdugtong-dugtong. Ang ama niya ang sponsor. Ang ama niya ang pasyente. At siya ang humarang. Hindi niya namalaya na may luha na palang tumutulo. Tay, ulit niya na mas mahina. Ako pala yung anonymous sa sinasabi nila. Ikaw pala yun. Mahinang gumalaw ang daliri ni Mang Ernesto. Parang may narinig. Bahagyang bumuka sa mga mata nito. Malabo, pero may anino ng pagkilala. Adrian. Mahina nitong sambit. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Opo, sagot niya agad. Hinawakan ang kamay ng ama. Ako to. May pilit ng ngiti sa labi na matanda. Ayos ka na ba? Tumango si Adrian kahit na nangihinig. Opo, dahil sa'yo. Tahimik si Mang Ernesto. Bahagyang pinisil ang kamay ng anak. Mahina pero totoo. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Adrian ang katotohanan. Hindi siya naging successful dahil magaling siya. Naging successful siya dahil may isang taong handang masira para mabuo siya. At ang taong yon ay nakahiga ngayon sa harap niya. Dahil sa desisyong ginawa niya sa bangko. Dahil sa pagmamataas. Dahil sa kamangmangan. Hindi to kwento ng sponsor at estudyante. Ito ay kwento ng ama at anak na nagtagpo sa pinakamasakit na paraan. At sa katahimikan ng charity ward, may isang tanong na umuukit sa isipan ni Adrian. May oras pa ba para bumawi? Tahimik ang charity ward. Naroon pa rin ang tunog ng makina, ang mahinang yabag ng mga nurse at ang mabagal na paghinga ng ama niya. Nakatayo si Adrian sa tabi ng kama, hawak ang kamay ni Mang Ernesto. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa nakaraan na bigla na lang nagbukas, parang sugat na matagal nang tinakpan.
Maya-maya, may dumating na babae sa ward. Hindi na siya bata, pero hindi rin ganap na matanda. Maayos ang pananamit, may halong kaba at pag-iwas ang mga mata. Huminto siya sa may pintuan, parang nagdadalawang isip kung lalapit ba o hindi. Si Lourdes, ang ina ni Adrian. Naniga si Adrian nang makita siya. Hindi sila madalas na magkita. Sa loob ng maraming taon, ang relasyon nila ay puro tawag, puro pangako, babalik ako, puro dahilan. Adrian, mahina ang boses ng babae. Andito na pala kayo. Tumayo naman si Adrian, hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagalit. Pagod lang ang itsura niya. Bakit ka andito? Diretso niyang tanong. Lumunok si Lourdes. Tinawagan ako ng ospital. Sinabi nilang kritikal daw ang lagay ng tatay mo. Hindi niya sinabing asawa. Hindi niya sinabing mahal ko pa. Sinabi niya, tatay mo lang. Lumapit siya sa kama at tinignan si Mang Ernesto. Sandali siyang natigilan. Parang may bumalik sa alaala. Hindi ko alam na ganito siya. Mahina niyang sabi. Napangiti naman ng bahagya si Mang Ernesto kahit nakapikit. Hindi niya binuksan ang mata. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi na rin siya sanay. Tahimik si Adrian pero sa dibdib niya parang may kumukulo. May tanong siyang matagal nang gustong itanong. At ngayon, wala na siyang lakas para ipagpaliban. Bakit ka umalis? Tanong niya. Mababa ang boses pero mabigat. Bakit mo kami iniwan? Napayuko si Lourdes. Umupo siya sa plastic chair. Parang biglang bumigat ang katawan. Hindi ko kayo iniwan. Sabi niya na nanginginig. Umalis ako. Anong pinagkaiba? Sagot ni Adrian. Huminga ng malalim ang babae. Tumingin siya sa kamay ng ama niya. Sa mga ugat, sa mga peklat. Ako ang may kasalanan. Bigla niyang sabi. Hindi ang tatay mo. Napatingin si Adrian. Ano? Tanong niya na parang hindi narinig ng maayos. Ako. Ulit pa ni Lourdes. May iba akong lalaki noon. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Adrian. Hindi totoo yan. Mabilis siyang sagot. Umalis ka dahil tamad siya, di ba? Dahil wala siyang pangarap? Hindi. Putol ni Lourdes sabay iling. Mali ka. Tahimik ang ward. Parang lahat ng tunog ay kusang humina. Mayaman ang lalaking yon. Patuloy ni Lourdes. May negosyo. May pera. Nangako siya ng buhay na hindi kayang ibigay ng tatay mo. Napapikit si Adrian. Para siyang sinuntok sa sikmura. Pero hindi mo alam. Dagdag ng babae. Umiiyak na. Na kahit na alam ng tatay mo ang totoo, hindi siya nagsalita. Nanlaki ang mata ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Pinili niyang akuin ang galit mo. Sagot ni Lourdes. Pinili niyang ikaw magalit sa kanya kaysa sa akin. Tumayo si Lourdes at tumarap kay Adrian. Sinabi ko sa kanya na huwag sabihin ang totoo. Patuloy niya. Ayokong lumaki ka na galit sa nanay mo. Ayokong ikaw ang magdala ng kasalanan ko. Huminga siya ng malalim. Parang nauubusan ng lakas. At pumayag siya. Nilingon ni Adrian ang kanyang ama. Nakahiga lamang ito. Mahina pero tahimik pa rin, gaya ng buong buhay niya. Bakit? Pabulong na tanong ni Adrian. Bakit niya ginawa yun? Tumulong luha ni Lourdes. Dahil mahal ka niya. Bumalik sa isip ni Adrian ang lahat. Ang mga pagkakataong pwede sanang magsalita ang ama niya, pero hindi ginawa. Ang mga titig na parang may gustong sabihin, pero nilulunok lang. Ang katahimikan na inakala niyang kawalan ng pakialam, hindi pala. Ito pala ang pagmamahal na pinakamasakit. Sinabi niya sa akin noon, dagdag pa ni Lourdes, na balang araw, kapag handa ka na, tsaka mo malalaman. Pero kung hindi man dumating ang araw na yon, okay lang sa kanya. Nanlambot ang tuhod ni Adrian.
Napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi na alintana kung may nakatingin. Buong buhay ko, pabulong niyang sabi. Kinamuhian ko siya. Walang sumagot. Hinawakan niya ang kamay ng ama niya na mas mahigpit na ngayon. Akala ko ikaw ang dahilan kung bakit kami iniwan ni Mama. Umiiyak niyang sabi. Akala ko ikaw ang pabigat. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Mang Ernesto. Mahina pero malinaw. Anak, okay lang. Doon na tuluyang bumigay si Adrian. Humagulgol siya. Hindi bilang manager. Hindi bilang executive. Kundi bilang anak na napagtanto kung gaanong kalaki ang pagkakamali niya. Ang galit niya ay tinayo sa kasinungalingan. Ang yabang niya ay tinayo sa sakripisyong hindi niya kinilala. At ang taong pinili niyang saktan, ang siyang pinakamatagal na nagprotekta sa kanya. Sa charity ward na iyon, wala ng manager, wala ng bangko, wala ng posisyon. May anak lang na huli nang nakaunawa. Parang may bumukas na pinto sa isip ni Adrian. Isang pinto na matagal nang nakasara. At sa pagbukas nito, sabay-sabay na pumasok ang lahat ng alaala, salita at eksenang pilit niyang tinatakasan. Ang bangko, ang tseke, ang basurahan. At ngayon ang ama niya, nakahiga sa harap niya. Mahina at halos wala ng lakas. Hindi pwede. Pabulong niyang sabi na nanginginig ang boses. Tumayo si Adrian at mabilis na lumabas ng ward. Parang nauubusan ng hangin. Sa hallway, sinalubong siya ng isang nurse na may hawak na mga clipboard. Sir Adrian, sabi nito, kayo po bang contact ni Mang Ernesto? Tumango siya at hindi makapagsalita. Kailangan po namin i-update kayo. Patuloy naman ang nurse. May donasyon pong naka-line up sana para sa operasyon. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Pero, na-delay lang po dahil po hindi po namin makonfirm yung cheque. Hindi niya na narinig ang sumunod pa ang sinabi ng nurse. Parang nag-echo sa ulo niya ang isang salita. Cheque. Anong cheque? Mahina niyang tanong. Inabot ng nurse ang folder. Ito po sir. Donasyon po sana para sa surgical fund ni Mang Ernesto. Galing po sa isang matandang babae. Nabasa ni Adrian ang pangalan sa itaas ng papel. Aling Rosa. Parang tinamaan siya ng matinding suntok sa dibdib. Hindi. Ulit niya. Hindi pwede. Bigla siyang napasandal sa pader. Bumigat ang tuhod niya. Parang hindi na siya kayang buhatin. Dahan-dahan siyang dumulas pababa hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig ng ospital. Doon, sa harap ng mga dumaraang tao, mga nurse, mga pasyente, mga kamag-anak, bumagsak si Adrian. Hindi siya umiyak agad. Para siyang nawala ng laman. Parang may humigop sa lahat ng lakas. Iyabang at seguridad na pinanghawakan niya buong buhay. Pinunit ko. Bulong niyang sabi sa sarili. Pinunit ko. Ang checking iyon, hindi pala para sa kung sino mang estranghero. Hindi pala para sa charity na tinawanan niya. Para pala sa kanyang ama. Bumalik sa isip niya ang eksena sa bangko. Ang tingin niya kay Aling Rosa. Ang mga salitang binitiwan niya. Ang tunog ng papel na pinunit. Parang naririnig pa rin niya. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Humigpit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan iyon. Na ang desisyon niyang ginawa sa ilang segundo ay maaaring magbago ng buong buhay nila. Sir, mahinang tawag ng nurse. Okay lang po ba kayo? Umiling siya. Hindi niya kayang tumingin kahit kanino. Pumasok sa hallway si Daniel. Tahimik siyang lumapit. Nakita si Adrian na nakaupo sa sahig. Durog na durog. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan lang niya ang lalaking minsang pinahiya ang kanyang ina. Ngayon ay wasak sa sarili niyang ginawa. Alam mo na, sabi ni Daniel na kalmado pero mabigat. Dahan-dahang tumingala si Adrian. Namumugto ang mga mata niya. Walang bakas ang dating kumpiyansa. Para sa tatay ko pala yun.
Basag ang boses niya. Para sa ama ko. Tumango si Daniel. Oh, napatawa naman si Adrian. Isang maikling tawa na puno ng sakit. Pinunit ko ang natatanging pag-asa niya. Tahimik si Daniel. Hindi siya nagdiin. Hindi na kailangan. Hindi ko kayang pumasok, sabi ni Adrian at nakatingin sa ward. Hindi ko kayang pumarap sa kanya. Pero kailangan, sagot ni Daniel. Dahil anak ka niya. Umiling si Adrian. Kailanman hindi ako naging anak. Buong buhay ko, manager ako, executive ako pero bilang anak, bagsak ako. Maya-maya ay dumaan si Lourdes. Kita ang takot sa mukha niya. Adrian, tawag niya. Hindi siya sinagot ng lalaki. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang tuhod at saka dahan-dahang naglakad palayo. Palayo sa ward, palayo sa ama niya, palayo sa lahat ng salitang kailangan niyang sabihin pero hindi pa niya kayang bigkasin. Sa loob ng charity ward, mahina ang paghinga ni Mang Ernesto. Sa labas, nakatayo ang anak niya. Hindi pa handang humarap sa pinsalang siya mismo ang gumawa. Sa sandaling iyon, malinaw kay Adrian ang isang bagay. Hindi lahat ng kasalanan ay kayang bayaran ng pera. Hindi lahat ng huli ay pwedeng bawiin. At ang checking pinunit niya, hindi lang papel ang winasak. Ito ang tulay sa pagitan niya at ng ama niyang buong buhay ay prinotektahan siya, kahit sa katahimikan. Hindi na umalis si Adrian sa ospital. Mula sa hallway kung saan siya unang bumagsak hanggang sa harap ng cashier ng ospital. Paulit-ulit niyang inilabas ang credit card, ang checkbook, ang cellphone. Tawag dito, tawag doon. Para siyang taong nalunod at pilit na humahawak sa anumang pwedeng magsilbing salbabida. Full payment, mariin niyang sabi sa billing officer. Lahat. Ngayon na. Nagkatinginan ng mga staff. Sanay sila sa mga donasyong huli. Pero bihira ang ganitong itsura ng desperasyon. Sir, maingat ang sagot ng officer. Tatanggapin po namin ang bayad pero kailangan niyo pong maunawaan. Huwag niyo nang ipaliwanag. Putol ni Adrian. Babayaran ko na lang. Tinanggap ang bayad. Sinulat ang resibo. Tumunog ang printer. Pero kahit kompleto na ang papeles, hindi bumilis ang oras. Sa loob ng operating prep room, abala ang mga nurse. Tumaas baba ang boses ng doktor. May inaayos. May hinihintay. Nahuli na, sabi ng isang nurse sa mahinang usapan. Lumalala ang komplikasyon. Narinig iyon ni Adrian. Nanigas siya sa kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin na huli? Tanong niya at nanginginig ang tinig. Lumapit ang doktor, diretso ang tingin. Ginawa namin ang lahat para ihanda siya, sir. Pero ang kondisyon niya, mas lumalala lang dahil sa delay. Napaupo si Adrian sa sahig. Hindi na alintana ang maruming tiles. Delay. Isang salitang napakaliit pero sapat para gumuho ang mundo niya. Ang delay na yon ay may pangalan, may mukha, may eksenang malinaw pa rin sa isip niya. Ang bangko. Ang basurahan, ang tunog ng papel na pinunit niya. Hindi niya na napigilan ang sarili. Humagulgol siya. Malakas at walang pigil. Walang dignidad. Hindi ito iyak ng isang executive na natalo sa deal. Ito ang iyak ng isang anak na huli nang nakaunawa. Kasalanan ko. Paulit-ulit niyang sabi. Kasalanan ko lahat. Lumapit si Lourdes. Nanginginig din ang mga kamay. Kita ang luha sa mga mata niya. Adrian, mahina niyang tawag. Tumingala siya. Kung hindi ako naging mayabang, kung hindi ko siya hinamak. Lumuhod si Lourdes sa harap niya. Hinawakan ang mukha ng anak. Ako ang may kasalanan. Tuluyang pag-amin niya. Hindi ang tatay mo. Hindi ikaw. Umiling si Adrian. Pero akong pumutol sa pag-asa niya.
Huminga ng malalim si Lourdes. Para bang matagal niyang kinikimkim ang sasabihin. Alam mo ba kung bakit hindi siya nagsalita? Tanong niya na nangingiyak. Alam mo ba kung bakit hinayaan niyang ikaw magalit sa kanya? Hindi sumagot si Adrian. Dahil pinili niya. Patuloy ni Lourdes na ikaw maging buo kahit siyang masira. Parang may bumagsak na padera sa dibdib ni Adrian. Pinili niyang ikaw ang umasenso. Dagdag ng babae. Pinili niyang ikaw magkaroon ng kinabukasan. Kahit kapalit noon ay ang dignidad niya. Kapalit noon ang pagmamahal mo. Tahimik si Adrian. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Tahimik na lang ang luha. Tuloy-tuloy. Lumabas ang doktor mula sa operating room. Sir, sabi nito na mabigat ang boses. Handa na po kaming subukan ang operasyon. Pero kailangan niyo pong ihanda ang sarili ninyo. Tumayo si Adrian. Nanginginig ang tuhod, pero pinilit niya. Lumapit siya sa pintuan ng operating room bago tuluyang isarang pinto. Nakita niya ang kanyang ama, nakahiga, may takip ang katawan, maputla ang mukha. Tay, mahina niyang sabi. Hindi gumalaw si Mang Ernesto. Pero bago tuluyang maisara ang pinto, bahagyang gumalaw ang labi nito. Parang may binulong. Hindi niya narinig ang salita. Pero nakita niya ang ngiti. Isang ngiting walang hinanakit. Isang ngiting buong-buo ang pagmamahal. Nang maisara ang pinto, doon tuluyang bumagsak si Adrian sa upuan sa hallway. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya tumawag. Hindi na siya nagbilang ng oras. Nagdasal na lang siya. Sa unang pagkakataon, hindi bilang taong may kontrol, kundi bilang anak na umaasa. Sa isip niya malinaw ang isang katotohanan. Kahit bayaran niya ang lahat ng ospital sa buong lungsod, kahit ibigay niya ang lahat ng pera na meron siya, may mga pagkakamaling hindi na kayang habulin ng yaman. At ang pinakamabigat sa lahat, ang pagsisisi na dumating ng huli. Maaga pa lang ay puno na ng reporters ang lobby ng bangko. May mga kamera, may mikropono, may mga taong sunod-sunod na dumating. Hindi ito ang uri ng exposure na pinangarap ni Adrian noon. Hindi ito parangal, hindi ito promotion. Ito ang pagbagsak. Lumabas ang opisyal na pahayag ng bangko bandang 10:00 ng umaga. Effective immediately, Mr. Adrian Flores is terminated from his position due to abuse of authority, violation of banking protocols, and unethical conduct. Nakaupo si Adrian sa isang maliit na silid. Hawak ang papel na may pirma ng board. Walang emosyon ang mukha niya. Parang matagal niya nang inaasahan ito. Sa harap ng media, tumayo siya. Hindi na siya nakasuit. Simpleng polo na lang. Walang korbata, walang badge. Humihingi ako ng paumanhin. Mabagal niyang sabi. Sa babaeng pinahiya ko. Sa bangkong sinira akong pangalan. At higit sa lahat, sa pamilyang nasaktan ko. Walang palakpak, walang simpatya. May mga matang mapanghusga. Ang parehong matang ginamit niya noon sa iba. Pagkatapos ng press conference, bumalik siya sa syudad. Tahimik na tahimik ang hallway ngayon. Wala nang ingay ng operasyon. Wala nang takbuhan ng mga nurse. May isang pinto na lang na may ilaw sa taas. Operating room, closed. Lumapit ang doktor, mabigat ang muka. Ginawa po namin ang lahat. Diretsong sabi nito. Pero masyado nang mahina ang katawan niya. Hindi na kinaya. Parang may tumigil sa oras. Hindi sumigaw si Adrian. Hindi siya umiyak agad. Tumangulang siya. Isang mabagal, mabigat na tango. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga ang ama niya. Tahimik si Mang Ernesto. Payapa ang mukha. Wala nang tubo, wala nang hirap sa paghinga. Lumapit si Adrian, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng ama. Ngunit malamig na. Tay, mahina niyang sabi. Andito na ako. Walang sagot.
Sa gilid ng kama may isang maliit na envelope. Luma, dilaw na ang papel. Nakapangalan sa kanya. Para kay Adrian. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niyon. Sa loob ay may isang sulat. Simple lang ang sulat kamay, hindi pantay ang letra. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako ang kasama mo. Huwag ka mag-aalala. Masaya na ako kung nasan man ako ngayon. Gusto kong malaman mo na kahit minsan mo akong kinahiya, kahit tinulak mo ako palayo, hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit punitin mo ang dignidad ko, buo pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Mabuhay ka ng maayos. Yan lang ang hiling ko. Tatay. Doon ay tuluyan ng bumigay si Adrian. Hindi siya humagulgol, tahimik lang ang iyak. Pero mas masakit, mas malalim. Umupo siya sa sahig, iyakap ang sulat. Parang batang nawala ng sandigan. Sa labas ng ospital, umuulan. Ilang linggo ang lumipas. Nawala ang mga kamera, nawala ang balita. Lumipas ang ingay. Nanatili si Adrian sa isang tahimik na bahay. Malayo sa lungsod. Malayo sa bangko. May pera siya. Marami. May ari-arian. May investments. Pero wala na ang kaniyang ama. Araw-araw binibisita niya ang puntod nito. Walang press, walang kasamang tao. Kung pwede lang bumalik. Minsan niyang bulong. Kung pwede lang sanang ayusin. Pero ang oras ay walang pakialam sa pagsisisi. Si Aling Rosa, na matandang ipinahiya niya sa bangko, ay tinulungan ni Daniel. Hindi niya ginamit ang yaman para magigante. Ginamit niya ito para magpagaling ng iba. Sa parehong charity hospital, mas maraming buhay ang nailigtas. At si Adrian, natutunan niya ang pinakamabigat na parusa ay hindi kulungan, hindi kahirapan, hindi pagkawala ng posisyon, kundi ang mabuhay araw-araw na alam mong huli ka nang umunawa. Mayaman nga siya, oo. Malaya siya, oo. Pero habang buhay siyang may bitbit na isang katotohanan, na minsan, pinunit niya ang isang tseke. At kasabay noon, halos pinunit niya ang huling pagkakataon niyang maging anak. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mukha kang pulube.